inyo ang kapayapaan. Ang bawat kabanalan, walang pagmumulan, kundi sa Diyos amang mahal. Katotohanan niya'y walang maliw, noon ngayon at kailanman, sapagkat siya'y hindi mapagpaimbabaw. Kaya't kung tuwir ang lahat ng kanyang mga anak, ay sa kanya kukuha ng pag-uugali. Sino nga kaya ang masisipayo at sino magdaramdam na kanyang mga anak? Lamang sa kabila ng mga banal na aral at salita, ang tao'y bingis sa katotohanan, mas pinananaigang katauhan, sapagkat masarap ang malayaw, masarap ang sanlibutan, na hindi nila naman nababatid na tuwiran, may hangganan ng lahat, sapagkat ang tao'y may kamatayan. Kay sarap namnamin ang kalooban ng Ama, kay sarap sundin ang kanyang kagustuhan. Kung ito'y makakamtan ng lahat ng nilalang, walang hindi magsusumigaw ng Diyos Ama'y buhay. Habang bata ang tao, iba't iba yung ginugusto sa buhay niya. May gumugusto ng patuloy na namamasyal, naglilibang, kung ano-anong ginagawa. Kung minsan, dahil nga sa pagsunod sa sarili, hindi na nakikinig sa magulang, masunod lamang ang kanyang kalayawan. Subalit ang isang anak na may takot sa magulang niya at may paggalang pagmamahal, inaalala niya yung kanyang magulang. Hindi lahat ng kanyang gusto ang sinusunod na lamang. Kaya naman, ang magulang na kanyang pinagmulan ay tunay na nasisiyahan at nagagalak. Mga mahal, kung sa isang magulang bilang tao, nasisiyahan at nagagalak sa kanyang mga anak na sumusunod sa kanya, ano pa kaya ang Ama? Kaya, kung nararamdaman niyo siyang masaya, nararamdaman niyo siya sa damdamin niyo, hindi kaya masaya rin kayo? Ngunit paano madarama ito ng mga iba na siya'y nalulumbay dahil hindi nagugustuhan ng mga gawa nila? Samantalang hindi nga inaalam kung sino siya. Mga mahal, mapapalad ang inaalam ng Diyos niya kung natutuwa sa Kanya o hindi siya nagagalak sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kung lahat lang ng tao ay magkakaroon ng takot sa Kanya, aalamin kung anong marapat na gagawin. Nang dahil nga hindi lahat ay may takot sa buhay, pasarap ng pasarap, pag may karamdaman, daing ng daing sa Ama, hiling ng hiling na gumaling. Mga mahal, mapapalad ang bata pa lamang, natandaan na ang kung ano ang dapat na gagawin nila at kung papaano kikilalanin ng Amang sa kanila'y bumubuhay. Kaya nga, ang nais ng Ama, lahat ng magulang ay marunong para sa Kanya upang maituro ito sa kanilang mga anak. Paano kung ang isang magulang ay wala ring alam ituro sa kanyang mga anak, kundi kung paano maghanap buhay, pakainin, ibili ng ganito, ibili ng gayon, ngunit hindi nila nasasabing, anak, ipahigit mo ang Diyos kaysa sa lahat. Sapagkat ang bagay ay makikita at hinahanap, ngunit ang paglingap ng Diyos kapag dinadama, hindi mo siya makikilala. Buhay ba ang Ama? Kaya't kapag ang tinuturuan mo ay may kaalaman, madaling matuto. Ngunit kapag hindi matuto, napakahirap turuan ito. Isang guro ka man, isang nagtuturo ka man kung ano ang itinuturo mo. Kapag ang tinuturuan mo ay madaling makatuto o matuto, hindi ba masaya ka rin na nagtuturo sa kanya? Mga mahal, naway matutunan ng tao ang kalooban ng Ama at kagustuhan niya. Huwag lamang ang kalooban ng bawat isa ang sundin at talimahin, kundi ang kalooban ng Ama, mitiing masunod
at tuparin ng bawat isang anak niya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. O kay sarap pagmasdan ang nagkakaisang nilalang. Kay sarap na pakinggan kung ang usapan ay kabanalan. O kay inam sa damdamin kung nagmamahalan. Subalit tunay na kay hirap sa amang lumalang kapag nasilayan kanyang mga anak na iba't iba adikain at sa kanya'y nawawalay. O aking mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Paano nakagagawa ng masama ang tao kapag may pumasok na hindi mabuti sa isip niya? Sapagkat lahat ng sinasabi ng tao dito nagmumula. Lahat ng kanyang ginagawa, itinuturo ng isip niya. Tama po ba? Sino po ba yung gumawa na hindi nagmula sa isip niya ang kanyang ginawa? Halimbawa, maglaba ka. Dumaan sa isip mo, maglalaba ka. Halimbawa, kakain ka. Dumaan sa isip mo, kakain ka. Kaya natuturuan po ang isip. Kung ang computer nare-reprogram, nare-reset, ba't kaya ang isip ng tao hindi i-reprogram? Hindi i-reset sa mabuti at huwag laging sentro sa isip niya kung ano lang ang gagawin niya na gusto niya. Sapagkat kung mabuti ang laman ng isip mo, mabuti magagawa mo. Kung mabuti nararamdaman mo, mabuti tinuro ng isip mo. Kapag masama ang naging tala ng isip mo, magiging masama rin ang pandama mo. Kapag pumasok sa isip mo, ba't ganyan ang kapwa mo? Sigurado magdaramdam ka sa kanya. Ngunit kapag naisip mo kay buti ni Juan at ni Petra, sigurado mamahalin mo siya. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang isang tunay na mangangaral at isang tunay na nagpapahayag ng kabanalan, hindi siya masaya kung tuwang-tuwa sa kanya yung mga tao, minamahal siya, ngunit hindi sila natuto. Totoo po yan. Aanhin mo yung sasabihin sa'yo ng kapwa mo, ay, kagaling nyo naman pong mangaral. Mahal kita. Ngunit, dahil wala kang natutunan dun sa inaral at hindi mo nadama ang tuwirang pinakilala, pipili ka sigurado. Siguradong kapag may pumalit, katulad na lang po dito, dahil nakatuon sa isip at damdamin nyo, si Apo Kunching, kailangan si Apo Kunching, kailangan si Apo Kunching. Kaya kahit sinong nagpapahayag dito, kung ayaw ninyo, hindi nyo maramdaman ng magalak kayo. Totoo po ba yan? Dahil ang kailangan nyo po si Apo Kunching, hindi ang Ama, hindi ang Kristo. Kailanganin nyo po ang Ama at Kristo. Kahit sinong tumindig dito na maganda sinasabi, mararamdaman nyo. Maunawaan nyo at gugustuhin nyo. Buhay po ba ang Ama?